sa isang very informative and great learnings here in Bookkeeping Workflows webinar for a cause. Oh, I forgot. Hindi lang sa aking fellow bookkeepers and freelancers, doon pa sa mga gustong maging or nagbabalak na maging bookkeepers and freelancers here na nandito sa ating webinar. Okay, so ask ko saan po ba tayo ngayon? Saan mga lugar tayo nandoon ngayon? Sa buong mundo. O, di ba? Buong mundo tayo. So, pwede po paki-chat kung nasaan po tayo ngayon. Maulan po ba ngayon dyan? Tahimik tayo. Ayan, Bulacan, Yan, makulimlim. Yes, sa Bulacan. amin dito. Sa amin dito sa Bulacan, QC, medyo may Caloocan. araw. Oh, Yan, wow, meron sa Pangasinan. Pangasinan. Cagayan, Mandaluyong, makulimlim daw. Ayan, QC. Cainta, Quezon City, Cagayan de Oro, Jensan, Naga, Tugigaraw. Wow, ang lalayo nila, Miss Ang Rosaline. lalayo. Oo Sobra. nga, Binangonan. Nasa puso. Wow, nasa puso Pangasinan. namin. Wow. Wow naman to si... Okay, Olonga alright. po. Wow. Yan. Oo, so normally kasi ngayon pag hapon dito sa Quezon City ako, by the way, I'm here in Quezon City, maulan. So hopefully hindi umulan, kasi sometimes nagiging cause yan ng brownout. So we don't want that to happen kasi mapuputo lang ating Yes. webinar for today. Napaka-interesting pa naman yung topic natin today. Yes. Okay, so Yes. hold on. Wow, grabe. Nakakaano yung So, mga iba't ibang lugar nang gagaling yung mga natin, mga attendees natin. Okay, so before we proceed, can you hear me clearly para at least malaman natin kung tayo ay maayos ang ating technical? Paki-chat nga po sa chat box natin. yes, Okay, very Miss good. Rosalie. Okay. Thank you so much po sa mga sumasagot. Salamat po. Ayan, loud and clear. Yes, very good. Okay, maybe we can proceed na, no? So, again, hi everyone. My name is Roslyn Bonifacio, and with me is Miss Maricel, and we will be your host for today. Okay, Yes, so right. before we move on, Miss Maricel, can you please share with us what is our webinar for cost about? Imagine, partner, the excitement of 500 kids opening their backpacks, finding fresh notebooks, pencils, and crayons inside, ready for a new year of learning. Thank you for joining this inspiring webinar on bookkeeping and freelancing and being a sponsor for children in 3 diverse communities. Our 3 beneficiaries for these webinars are Farmers Community in Agusan del Sur, Mangyan Community in Mindoro, and Urban Community in Santo Tomas, which I live in now. To share valuable insights on various topics related to online bookkeeping and freelancing for both aspiring and experienced freelancers. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsors na naging dahilan para maging posible ang webinar for a cause na ito. Ang inyong suporta ay lubos na pinahahalagahan at ang lahat ng nalikom mula sa webinar ay mapupunta sa pagbili ng mga school supplies sa paaralan ng mga nasabing beneficiaries. Isang malaking pasasalamat din sa ating mga tagapagsalita, sa mga speakers na magbabahagi ng kanilang kaalaman ng libre upang suportahan ang layunin ng webinar na ito. Let's learn, share, and see the joy on their faces together. Ayan. So, ang dami pala nating matutulungan, ano? Yes po, Miss Rosalie. Oo, lalo ngayon, yung mga pasukan na. Malapit na, actually, mag-start. So, excited na yung mga bata sa mga bagong gamit nila. Sa mga nag-donate po, maraming salamat po sa inyo talaga. Super thank you talaga. Kung hindi po sa inyo, wala po itong webinar na ito at hindi natin may share yung mga essential information about bookkeeping. Okay, so let's all welcome naman our attendees for today. Salamat po sa pag-attend ngayon. And so napaka-overwhelming ngayon. Ilan ba tayo? 58, pero mamaya dadami pa yan for sure kasi pag narinig nila na ang topic natin is about payroll. Oh my God.
Marami yan. Interesting talaga. All right, so before that, we would like to remind all of you guys para po sa ating house rules. Kung meron po tayong way para magpag-open ng camera, let us all open our cameras po para at least interactive ang ating discussion for today. At saka mas maganda yung nakikita yung inyong mga kapugihan at kagandahang mga mukha. Di po ba? So, Yes another, po. di ba? Another thing is stay muted po. And then, kasi mamaya naman we will have a time for a Q&A portion after discussion. So you will have chance to talk or to chat or whatever, or you wanted to give your information or questions after the discussion po. And lastly, we encourage a kind, respectful, and open-minded attitude during the discussion. Okay po? Salamat po sa inyo. And before we start our very interesting topic, let us all ask for guidance, of course, for our Lord Jesus Christ bago tayo magsimula. So, Miss Maricel, Yes, please lead the prayer. Miss Rosalie. Yes, thank you. We can now start the prayer. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this webinar. Help us to engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of community. Fill us with your grace, Lord God, and continue to remind us that that we do here today and all that we have accomplished is for the pursuit of truth, for the greater glory of you, and for the service of humanity. We ask these things in your name. Amen. Amen. All right. Excited na ba ang lahat sa ating episode? Pwede po bang pakitype ng excited to learn? Let's see. Sino po ang mga excited ngayon? Yan, Oh, meron wow. na. Si JP. Yon. Wow. Oh, thank you so much po. Divina, Thank si you so Miss much. Edeline. Thank you for being here Ayan. today. Thank you so much. Thank you po. Okay. So, our like I said, mentioned ko na a while ago, na ang ating topic for today is zero Australian payroll. Okay, so without further ado, hindi na natin patatagalin, no? Joining us today, our speaker, a dedicated virtual bookkeeper for service-based businesses, specializing in Xero and QuickBooks. She excels at tracking, recording, and organizing financial transactions, providing clients with a clear understanding of their cash flow. Actively engaged in a comprehensive bookkeeping masterclass, she continuously hones her skills and expertise in financial management. Driven by a passion for excellence, she is committed to supporting the financial health of her clients' businesses. Let's all welcome, ladies and gentlemen, our speaker for today, a virtual bookkeeper, Ms. Lisa Ancheta. Hello, ma'am. Good afternoon Hello, po. good afternoon, ma'am. Thank you po for Good this. afternoon Yes. sa lahat. Go ahead. Go ahead po. So, share ko lang yung screen ko. Diretso na tayo. So, yung topic is zero Australian payroll. Ito based sa hinahandle naming account ngayon. So, share ko yung screen. Okay, so clear naman. Clear naman yung voice ko, tsaka clear naman yung screen. Yes, Yes, Miss Liza. Yes po. Okay, so wait lang po. Nawala. Ayan, so ito, ipipresent ko yung step-by-step na ginagawa namin sa payroll, no? So, ito, yung step 1, kapag mag-payroll ka, so of course, punta ka sa zero na ng client, so payroll, punta ka ng employee. Pagka wala pa yung name ng employee, so pupunta ka dito sa new employee. Ayan, sabi ko, if an employee is not in the list, you have to add them manually. So, pagka in-add nyo siya manually,
Papunta kayo dito sa may payroll, employees, click the new employee, then add. Itong mga information na to, basic information, kailangan ma-fill upan siya. Pinoprovide ng HR yan, yung mga information dyan. Okay, so pag na-save nyo na yan, so mapupunta na siya sa list. Then next na tayo. Ayan. Ayan na yung sabi ko kanina. So, tapos gagawa na kayo ng timesheet. Yung timesheet, pinoprovide nila yan ng HR kasi may mga application, parang integrated apps, kunwari yung Hubstaff, gano'n. Bibigyan nila yung list para sa mga time nila. Then yun yung ipapasok nyo sa timesheet. Okay? So, pagkapasok nyo sa timesheet, sa under payroll pa rin, payroll tab yan, add timesheet, tapos pipiliin nyo yung name ng employee, and then pipiliin nyo kung, ito kasi yung hawak namin sa fortnight meaning, every 2 weeks sila sumasahod. So, pipiliin nyo kung ano yung date, fortnight ending ng payroll na yan. Okay, tapos mag-start na kayong, ito yung sa Hubstaff, ayan yung magiging basis nyo ng ilalagay nyo dito sa timesheet nila. Okay, para ma-compute nyo yung hours. So, yung billed amount, ito divided by the rate. So, ito yung hours nila. Okay, i-input nyo yan dito. Tapos laging ordinary hours lang yung pipiliin. Pagka natapos nyo na yung week na to, i-click nyo lang dito para mag-move to the next week. Okay, so sa sample na to, wala naman siyang, wala siyang record ng January 17. So just leave it as 0. Tapos pagka nailagay nyo na lahat, itong total nito dapat paparehas sa total dito. Ito, 20.39, 20.38. Minsan, may difference yan na 0.01 or basta yung hindi naman masyado malaya. Yun. Kasi meron yung automatic na siyang nagko-compute. So, hindi mo na, ganyan lang yung difference nila. The toilet is wet. No. It's raining. Sorry, na-interrupt. Okay. Okay. Saan na ba ako? Ayan. Tapos sa step 7, pag nailagay nyo na lahat, at tama naman lahat yung entries, i-click nyo lang yung approve. Okay, tapos after that, sa pay tab, sa payroll pa rin, punta kayo sa pay employees, and then mag-add pay run na kayo. After na maklik nyo yung add pay run, i-click nyo tong mga name ng employees. Like for example, ito, yung unang employee, i-click mo yung pangalan niya, and then makikita mo yung details na in-encode mo. Okay, tapos, ulit lang din. Ayan, makikita mo lahat. Yung page, ayan, sabi ko, meron siya ditong threshold. Parang automatic na siya nakakompute pati yung superannuation. Superannuation, yan yung parang
ano nila, retirement fund. Ayan, hanggang sa matapos mo yon, tapos stay the next lang hanggang sa matapos mo yung last na employee. And then, ipopost pay run mo na siya. Pag na-post pay run nyo na siya, i-email nyo yung mga payslips sa bawat employee. So, yung mga employee dito, may mga email address naman na silang nakalagay sa data nila. So, i-email nyo lang sa kanila yung mga payslips nila. Okay? Just put a check mark sa bawat employee, then email payslips. After that, magda-download na kayo na ABA. Ito na yung parang buong list ng payroll na yan, ipo-forward yan sa bangko. And then, ipa-file. Yun. May STP filing. Pagka na-click nyo na yung file, ito, name nyo to. Name ng authorized person na nagpa-process ng payroll. Tapos, i-click nyo lang siya dito para nyo na yung signature nyo. And then, pag na-click nyo na siya, ang status ng STP na makikita nyo is nakalagay pending. Which means, yun na yung huling process hanggang sa matanggap na nila yung ma-process na yung payroll. Ayun, ganoon lang siya kabilis. Tapos na yung natin payroll. So, yeah. Thank you so much for that. Miss Eliza, share mo yung yung actual ng zero? Hindi Or ko siya hindi na lang ma-share siguro kasi kasi may mga pagka sa trial kasi, hindi nakikita. hindi siya, kahit na may employee na siya, kasi kagaya yan. Example ako dito para makita niyo sana. Kaso, hindi siya sa timesheet, hindi mo siya makikita. So, ganun pala dapat actual, no? Para mapakita lang din natin. So, kasi di ba, okay. sinasubscribe din nila yan. May bayad, sa plan nila, meron kasi yung payroll. So, dito sa trial account natin, kahit may employee na nakalagay doon, may sinampal akong employee, hindi siya makikita sa drop-down pagka trial account. So, dapat yun. talaga. Kaya puro screenshots na lang kasi confidential Siyempre yung pala. mga Yes. Naiintindihan naman namin po yan, Miss Lisa. Okay, so, alright, so thank you so much for that. Talagang purely, lang siya, purely payroll for zero. But, yes, okay. Sa mga tasks. Oo. So, okay, so, so after nang ma-introduce nyo or maibigay sa amin na information about zero payroll, can we ask some questions para naman po some inspirational side ng inyong gusto ko lang pong malaman at para din malaman ng ating mga nandito sa attendees natin dito sa webinar, paano po kayo nagsimula bilang bookkeeper? Ay ano po ba kayo? Non-accountant po ba kayo? Accountant po ba kayo? Can you share us naman po some things about your journey of being a papunta ng bookkeeper as bookkeeper? Please po. Actually, non-accountant ako. Ang background ko is, Wow. I work in a bank. Tapos, 10 years na akong stay at home. So, ngayon basta nung nanganak kasi ako, nag-full-time na akong housewife. So, ngayon na 10 years old na sila, parang it's time to go back to work. Ayan, so, naghanap ako ng work. Nakita ko tong bookkeeping, tapos yun, nakita ko si TBSA. Tapos, nag-enroll ako, batch 12 ako ng TBSA. So, nag-start yun, June. Tapos, by December, ayun, nag-intern ako. May group kami. Nag-intern kami kay TL Loida. Ayan, kay Instructor Loida. Tapos, ayun, nasa Bookwise kami na lang.
Wait lang, Miss Rosalie. May mga question dito sa chat box. Oh, sige. Question daw sa superannuation, matik na po ba yung computation sa zero? Sabi po ni Miss Ana Noblesa. Opo, automatic po siyang nako-compute sa sa zero, pero actually 11% po yan. 11% po yung nila, yung superannuation nila. Okay. Ayan. So, meron naman din po dito, wala po ba mga deductions sa mga payroll nila? Yung hawak kasi namin, tawag dito, yan, yung superannuation, tsaka meron kasing may threshold yung sa tax. So, pag umabot sila, so may tax. Tsaka yung Okay. superannuation. Okay. So, ano pa ba ang meron dito? Ito, ang critical figures po ba ay ang total hours lang sa incurred and ng employee or contractor? Pakiulit po, ang critical figures po po. Ang critical figures po ba ay ang total hours lang na incurred ng employee or contractor, sorry? Critical figures. Ang critical figure parang sabihin napaka-importanting figure sa total I think hours. so. Miss Ana, yun po ba ang ibig sabihin niyo sa critical figures? Yes po, kasi upon sa presentation, nakita ko po kasi na yun lang yung parang ini-encode. Wala nang iba pa. The rest ba, mga automatic na? So yung kailangan mo lang talaga bantayan kung ilang hours lang yung nagawa ng employee. Parang ganon. Ay, opo, yung hours nila at saka po yung rate. Yung rate kasi naka-set up na po yun. So, yun sa pag-encode sa timesheet, yung hours lang po ang talagang dapat accurate siya. Okay, thank you. Okay, thank you so much po sa question mo na yan. So, ito naman kay Miss Venus. Miss Venus Claves. Pwede po ba mag-request ng mas higher na superannuation if you want for retirement purposes? I'm not sure about that, no? Pero sa hawak kasi namin parang siya across the board na 11%. Pero hindi ko pa na-encounter yung ganun so far. Okay. So, ito naman kay Miss Jill. Automatic ba ang computation ng PG. what is PG po ba? PG, sorry. Sa zero? Sorry. Sineset up din po siya, pero tsaka may threshold po. Okay. Another one Miss from Miss Lynn A. Sineset up po ba yung accounts na papasukan ng payroll, superannuation, leaves, withholding taxes before magawa ng timesheet? Paano po sineset up yon? Sabi ni Miss Lynn A. Opo, para dito po siya sineset up. Nakaano ba ako? Kasi hindi pala ako naka-share na. Sa lahat ng yung isi-set up mo, dito lang din lahat sa payroll tab yun. Sine-set up din siya. Nasagot po ba, Miss Lynn, ang sagot nyo po? Ay, ang tanong nyo po? Tanong. Yes. Step 3. Okay. So ito pala, nasagot na pala to kay Miss Jocelyn na ayun, yung kanyang nire-request na screenshot. So, from Miss Ana Noblesa. Ito pa pala yung kanina. Sorry. So, what else? Saan na pa siya? May video recording? Meron po? Yes po. How about mga overtime automatic din sa zero? Ma'am Lisa. Yung mga overtime, mayroon po, di ba, may portion po doon na pinili ko yung ordinary hours. Kung pipiliin mo yung ordinary hours, yun yung normal hour, tapos sa may step 5 po yun eh. If I can share ulit.
Share ko lang po. Sige lang po. Para mas clear. Ito po. Di ba po naka-ordinary hours po yan? Itong earnings rate. Naka-ordinary hours po yan. So may drop down po yan. Kung may overtime, ganon, kung ano pa yung ibang babayaran. So for regular rate, ordinary hours lang po yung pipiliin. Stop Okay. sharing. Alright. So, meron pa ba? Meron pa ba tayong nakaligtaan na question? Ayan. Ayan, nag-help na sa atin si Sir Nicky. Hi, Sir Nicky! Ang ating one of best coaches here. Ayun. So, meron pa ba mga tanong? Tingnan natin. HR usually. Natanong na ba ito? Ayan, Okay. nasagot na si. Kapag binigay, kapag manggagaling. Okay. So, normal na sasagot na siya dito pa lang ni Sir Nicky. Sige, papasok pa lang ng mga questions at may time pa naman tayo. Ayun, eto. Okay, so possible daw mag-request ng PowerPoint. PowerPoint presentation, Ma'am Lisa. Pwede daw po ba? Sure, oo. Sige. Parang sinashare naman din talaga sa mga sinisend na ba? Tama po ba? Sinisend Ito, sa parang question to ni Sir Arman. Bakit manual data entry? Wala bang integration apps ng timekeeping to zero? From Sir Arman po yan. Sa hawak po namin wala. So ang binibigay lang sa amin na data galing Hubstaff. Pero wala po kasi sa experience ko po wala po kaming integrated app for payroll. Okay. Ako may question ako habang naghihintay po tayo dito ng iba pang mga question nila. So when you say zero kasi it's normally ang mga state lang na gumagamit ng zero is more on Australia, Canada, right? So I was wondering, meron din po ba kayong na-experience na client na from US states? Meron din po ba doon? Meron kaming hawak na isa, bago pa lang kasi yun US siya. Okay. Kaya lang, siya, QuickBooks. QuickBooks siya. So, maybe next Kasi time, pagka QuickBooks US, naman. Anong Pag payroll? US kasi more on QuickBooks yung hawak nila. Ay, ang gamit nila. Yes. Yes. So, I hope you don't mind me asking, ilan po yung clients nyo as of this time? So far ngayon, kasi under sa Bukays, 6 clients kami. Yung team namin. Wow. So, ayan, meron din dito po. Ayun, employees. Ilang employees po ni client niyang hawak po ninyo ginagawang ng payroll? Yung pong specifically yung binigay niyong example, ilan daw pong employees? Yung employees ngayon, 86 kasi yun yung nasa payroll list. Okay. 86. Yan. 86 daw po, Miss Ana Noblesa. Okay, Yan. Meron pa dito, ito pa, may isa pa. Miss Rosalie. Yeah, go ahead. Mahirap ba ang payroll? Ano ba usually yung challenges pag nasa payroll? From Sir Good Mark. question. That's a good question. Actually, hindi naman siya mahirap. Ang isang naging problem I think dito. Pagka may kulang yung nasa timesheet, ganon. Although yun kasi ang timesheet, 'di ba, sa Hubstaff siya. So pagka sila yung naglalagay doon sa Hubstaff, sila yung nagpipilat ng timesheet nila. May pagka may discrepancy or mayroon silang claim na kulang, I think ang adjustment is sa next payroll mo. So meaning to say, Ma'am Lisa, so kung meron mang magkakamali na data or magkakaroon ng discrepancy, it's gonna be initially from them. Kasi
yun yung data na kinukuhanan mo papunta sa zero, tama po ba? Yes po, yung Okay. sa Hubstack din ito. So, Mhm. generate mo lang yun. Sila din ang Mhm. naglalagay ng Okay. file. Okay po. So ito Hindi, naman, paano binigay po lang kapag to. Binigay lang off-board ng sa atin. employee sa Anak ni payroll, Greg. like yung Anak ni Greg. leave then resign or yung sa RG. terminate po? Paano po yung process pag ganoon po yung situation? Kian. Ay, sino po Kaya yung, nagdala. hello po. O sa atin to. Sino po yung, Magbabayad ba daw siya? Hindi. paki-mute na lang po yung yung po, Binibigay lang. Okay lang. Okay atin lang. po. Okay. So, sige po. Ayun. Need termination resignation Ayun. agreement. Ayun. Nasagot na ni Sir Yun. Nicky. Thank you so much, Sir Nicky. Diba? Bilis si Sir Nicky. Ito, meron naman. Miss Maricel. Ayan po, coming from Maria Cristina Ramos, ano po sa palagay niyo yung pagkakaiba ng payroll ng Pinas versus sa Australia? Yay. Wala pa, hindi pa ako nakahawak ng payroll ng Pinas, pero according sa Okay. iba, mas complicated ang payroll ng Pinas. Okay. Ayan po. Keep coming pa lang po ng mga questions at marami pa po tayong pwedeng pag-usapan dito para at least masagot ang mga katanungan ninyo. Mas mahirap ang page. Oh, ayan. Ayan na siya. Nagsabi na po siya mahirap daw ang ano. So, another question ko po is that so yun nga, nabanggit nyo na, no, meron kayong isa na US, across US. So, QuickBooks nga ang ginagamit nyo. No? So, yeah. So, sabi nga, pagka yung zero, most of the time, sa ano lang yan ginagamit na mas gusto nila, mas prefer sila na gamitin ng zero sa Australia, sa Canada, somewhere there, that place. Pero yung QuickBooks dito sa what do you call this, sa US states. Did I ask you this question, Miss Lisa? Which one is, mas madali sa inyo? QuickBooks or zero? Zero. Zero talaga. Zero talaga. Wow, kaya pala talagang zero talaga ang pinag-aanuhan niyo na ngayon. Pero sa akin, if you ask me din, zero talaga din ang madali. Yes. Oo. So, ayun, sabi dito mas komplikado daw talaga din ang sa Pinas sa payroll. So, while waiting po sa another question for about the zero, about naman yung pagiging bookkeeper. So, may since nandito po tayo sa freelancing, no, meron pa rin bang challenges kayong na-encounter? Para naman po ito sa mga aspiring na, gustong maging freelancer. At parang maiwasan na lang din nila or mapaghandaan kung ano ba yung dapat na gawin based on your experience. Yun po. Ano bang may masasabi niyo dyan? Based on experience, no? Ano ba mga challenges po or ano yung you can say the disadvantages or pros and cons, ganyan? Siguro talagang ang challenge lang dyan yung procrastination. Oh, Yung parang, yeah. Oo. diba? Tama. Oo. Malaking yan malaking kalaban natin yan. Halos lahat Yes. naman talaga. Dapat focus lang talaga. Focus lang talaga. Yan talaga ang challenge natin kasi yun na nga, parang kailangan mo lang talagang tsaka mag-focus, ganyan, kasi parang gagawin mo. Ang daming distraction, di ba? Parang gagawin mo na, kasi para naman yung gagawin mo. Oo. Correct. Tapos, pero kung talagang, talagang magpo-focus ka, siguro naman kuha. Tsaka, syempre, kapal na mukha. Tsaka sa loob, mag-busy. Yes. Diba? Yes. Lalo na Yes. so yung confidence, self-confidence ba, na masagot ko ba yan? Pero siguro naman, kasi pagka nakikinig ka naman sa mga webinars na mga expert na yan, along the way naman matututo ka. So, sabi nga, negotiate, do it afraid. Parang para sarili ko yung kinakausap ko, no? Gano'n naman talaga eh. So, Yan. ito, meron Meron dito. pang question sige. dito na nasagot na ni
TL Nikki. Ang HR po ba nagpo-provide ng tax deduction from the employees? Ang sagot naman ni TL Nikki is may standard PG and superannuation. Si HR lang ang magpo-provide ng detail ng employee timesheets and rates. Wow, thank you TL Nikki. Talaga namang ang bilis ng sagot ni TL Nikki dyan. Tama. Ayan. Oh. So ano pa po ating mga questions dyan? Gusto ko yan, do it afraid. Salamat ma'am sa lakas. Yes, ganyan naman talaga. Actually, yan yung kalaban natin dito talaga sa ating industry, no? Sa e-commerce, sa online. Kasi maraming distractions, maraming temptation na, ayun nga, magpa-procrastinate ka na. Wala, mamaya na lang, dili-dali, ganyan. So, but if we are focused on our goal, siguro naman talagang makakamit natin or magagawa natin kung ano man yung goal natin, magiging successful tayo sa ganitong industry, no. So yun lang, yun actually sa akin nakikita ko lang talaga is yun yung parang challenge natin dun nito yung pagiging sa ganitong industry. So yeah, focus lang. So ito meron pa po dito Miss Lisa, sorry. So if meron 85 employees ang client, you email them individually po, sabi. Kasi yes po, kasi 'di ba meron naman na sila mga email address sa ano nila, sa file nila. So i-click mo lang po yung lalagyan mo lang ng check, listahan, tapos click mo lang po yung email payslip. At saka sa alala ko po kanina, no, nung dinidiscuss nyo, so ititik mo lang lahat yon. So it's kind of like email blast. So kung ano Yeah. lang yung gusto mo, sino yung kailangan ng payroll na to, yun lang i-click mo. So hindi po yung like, individually, literally individually. So hindi po ganun yun. As far as nakita ko dun sa Opo. presentation ni Ma'am Lisa. Ano po? So ayun po. And then, sa may email, okay. Email blast. Yes po. Okay, so, meron, ano po? Sinagot din po ni Sir Lucy. Automatic Ah. ma-email sila sa zero. Yes. Sa Yun email nga po. So, meron pa po ba mga questions tayo dyan? Wala na? Ayun. Ito po. May na-encounter na po kayo na, ano to? Encounter na po kayo na may salary deductions from employee cash advances. Where? Bumaba siya. And cash advances na hindi na-return ni employee sa company. Saan nyo po ilalagay yung deduction for a timesheet? Nako, so far, wala pa naman ako na-encounter na gano'n, na may deduction. More on bonus yan. Additional Wow. siya. Yun ang maganda doon, bonus. Sa deduction, wala pa ako na-encounter na gano'n yung kagaya niyang case na sinasabi niya. Wala pa ako na-encounter na gano'n kung paano siya i-deduct. Ganyan. Yung mga tax laws sa superannuation. Although, meron naman pagka titignan mo yung sa may details nila, meron ding mga kung ano yung mga i-deduct doon. Nandun din naman siya kung ano mga kailangang ilalagay mo lang din doon. So, i-deduct na siguro ng system. Pero so far, sa mga hinawakan na, wala pa naman. So, as you mentioned, puro bonuses lang, no? Ay, mas maganda. Walang deduction, para bonus lang talaga. Yun ang maganda doon. So, actually, may tanong dito si Juan Paulo, but someone answered na. So, so ano daw yung kadalasang hiningi ng bookkeeper sa HR kapag payroll ang tax? Would you like to answer that again, Miss Lisa? Anong kadalasang, ano po ulit? Ano daw yung kadalasang hinihingi ng HR? Ng bookkeeper sa HR. Ano bookkeeper sa HR? Yes po. Kapag payroll ang task. Ano lang naman yung syempre yung complete details nila. Tapos yung nandito sa basic data lang yung hinihingi sa HR. Tsaka parang most of the time si HR na naglalagay dyan ng details.
Okay. Ang sagot po ni Sir Paulo is, okay po, usually yung contents ng employee template sa 0. Ito may question. Let's see, Miss Jill. Pwede pag may AR cash advance employee, fortnightly ang deduction? Hindi pala siya question. Is that a question, ma'am, or it is an information that you wanted to give? Probably yes. Sinagot ko na yung tanong ko. So, sa local client po ba, pwedeng gamitin ang 0? Sa experience po, pero may sumagot dito, yes po. Miss Lani. So, idea, Yun. Siguro sir. po. Si Miss Lani siguro po naka-experience na po. Okay, so hindi pa. Okay. So, okay. Ano pa ba dito? Wala na. Ayun. So, ano pa bang mga questions nyo? Wala na po ba? So far, Saan wala po na po? ako nakikita, Miss Rosa, dito sa chat box. Oo, ayan. So, okay. So, um, ang gagawin natin is, the next one is, so kung wala na po ang questions, we can probably end na this webinar. So, thank you so much po for that highly informative discussion, Ma'am Lisa. And I hope marami po tayong natutunan, guys. So, pa-heart naman dyan sa mga na-inspire at natuto ng tutorial natin today. Heart naman po dyan. Ayan. Okay, so sa mga ano po, sa mga ang ano rin yun, nilalagay nyo rin sa inyong mga portfolio ay yung payroll. So ayan po, for specifically using 0. So that's going to be a very big help for us. You know, ako hindi pa kasi wala pa akong na-encounter kasi e-commerce ang ano ko, ang niche ko. So pero basically yun din, meron din talaga din dyan sa payroll, pero as of now wala pa akong na-experience. So ayan, thank you so much for the hearts. Dami. Okay, so before that, may we ask Ma'am Lisa for a closing remarks, some inspirational statement from you? Can we get it from you? Closing remarks. Uh-huh. Okay, siguro ano lang. Ano ko na lang tong share ko lang yung ano ko screen ko, no. Sige po. Ayan po. So, yeah, just commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Yan lang lagi kapag medyo ano ka, nalilito-lito, ganyan, or nawawala-wala ka. Naliligaw ng direksyon. Na madalas nangyayari. So, commit your words to the Lord and your thoughts will be established. Ayan. Yes. Thank you na rin. I would like to thank Bookkeeping Workflow for inviting me as a guest. Mas naging part ako ng napaka-noble na webinar for a cause. Opo. Yeah. Marami po kayo natulungan for that. So, ayan po. At agree din po ako sa sinabi ninyo. Talagang always put God-centered sa atin, no? Para hindi tayo nawawala. All right. So, okay. So, in participation po sa ating special webinar, Bookkeeping Workflows, we would like to give a small token of appreciation to Miss Eliza. Okay po, hold on po. Miss Grace? Ayan. Ayan po. Okay, go ahead, partner. Yes. Natakloban ata siya. Oh. Ayan.
Nakamute ka yata, Miss Maricel. Okay, sorry. Ayan. A Okay. certificate of appreciation. This certificate is presented to Miss Elizabeth Ancheta in recognition of her valuable contribution as a speaker to the webinar for a cause for children, Basic Zero Australian Payroll. Your dedication and support have been instrumental in helping us raise funds to purchase school supplies for children in need, given this third day of July 2024. Thank you, Miss Elizabeth. Thank you for being here and providing learnings to everyone. Yes, thank you so much, Miss Lisa. Talaga, we appreciate that. Yes. Thank you so much. Yung All right, time, so yung join. effort. Yeah, yes. Yeah. So alam ko busy ka din, Miss Lisa. So thank you so much po. In behalf of our workflows, we thank you so much po. All right po. So joining the bookkeeping workflows community to stay updated on upcoming webinars and projects. Additionally, a friendly reminder to answer the question on the community for approval. So it's on Facebook actually, and please follow us on YouTube and on TikTok. So all right, so before we end this very interesting webinar. Yeah, so let's have a closing prayer, and please wag muna po kayong umalis kasi we will have a picture taking later. All right, go ahead, Miss Maricel, please. Yes, thank you, Miss Rosalie. Let us pray. Father, we want to thank you for being with us throughout the day. Your presence has been in this place from the start to the end, and we want to say thank you as we end this webinar. May we put into practice what we have discussed and learned. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Okay, so ano na po tayo ngayon? Picture taking na tayo. Okay po. Miss Grace. Hello po, good afternoon po. Paki-open na lang po yung mga camera natin. Then, say cheese po tayo. Sabihin ko po kapag nakalipat na po ako ng page. Page 1 po tayo. Smile po, say cheese. Then, hold po muna yung smile. Okay po, next slide po tayo, page 2. Open po tayo ng camera, mga page 2. Ang gaganda pa naman ng mga nakalagay nila sa ano. Okay po. Smile po tayo. Hold lang po ang smile. Okay po. Last page po tayo. Habol po kayo sa last page. Baka po gusto nyo mag-open ng camera dyan. Sige po. Smile po. Okay na po. Nakamute ba si Ms. Okay, wait po, wag muna po tayong umalis. We would like to take this opportunity to invite you guys again on the next webinar. It's gonna be flashed on that screen. Can we see that, Miss Grace? All right. Okay, so it's gonna be on 4th of July, Thursday, 2 p.m. She's the first speaker for a topic of automate your system and attract clients with simple Canva website. Her name is Noemi M. Valenzuela, a financial strategist and freelance bookkeeper. That's going to be on 2 p.m. on July 4. And then the second part of the webinar, okay, with the topic of business tax compliance in the Philippines. This is a very good and interesting topic kasi marami sa clients or sa mga online sellers na nire-require na for tax, right? So manood po kayo dito, napakadami at marami kayong matututunan. Yes. And yes, this one kasi it's a Philippines ito. Our guest speakers would be Miss Gina Gavis, a bookkeeper and payroll specialist. Second one is Miss Rowena De Chavez, CPA, accountant and virtual CFO. And last is Miss Lulu Verceles, consultant and finance analyst. It's going to be on the fourth also, but on the second part, which
will be on 7 p.m. July 4th, Thursday. All right. So thank you so much po again sa mga nag-attend ngayon, and I hope meron po kayo natutunan, and sana po sa susunod po ulit tayo. Attend ulit tayo sa susunod na webinar. Maraming salamat Yes. po, and partner, say goodbye na lang sa Yes. mga sa ating mga Yes. attendees. Thank you so much. Thank you so Meron much, naka- everyone. Hold on, meron naka-raise ng hand. Yes po, Miss Jocelyn. Ano po yan? May question po kayo? Ayan, wala. Parang nakikita ko kasi naka-raise Wala pa. ng hand. Alright, so thank you so much po, and God bless po sa atin lahat. Maraming salamat. Bye-bye.